Ang ating pong scripture for today is taken from the Hebrew chapter 13 verse 8. Ang sabi nito, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Kaya ang pamagat po ng ating pong pag-usapan po ngayon, para hindi po mawala kung sakali man bigla nating, kailangan ko yung hindi nagbabago. Jesus Christ. So, ang pamagat po is, hindi po yan. The immutable, the unchanging God. So, praise God nga po dahil hindi po nagbabago ang ating Panginoon. Kasi nga po, pag nagbago na ang Lord, hindi na po sa Diyos. Kung tignan po natin, noong ang Panginoon ay binubuhat niya ang cross sa Kalbaryo dahil binubuhat niya yung mga kasalanan ng mundo. At biglang sinabi, ayaw ko na, nahihirapan na ako. Ano kaya yung kinahatag natin? Magkakaroon kaya tayo ng kaligtasan? Magkakaroon kaya tayo ng buhay na walang hanggan? So dito marami pong patunay na hindi pa nagbabago ang Panginoon. At marami rin ang pangako ng Lord na napanghahawakan na po natin. At the same time, tayo na matatagal na, we experience how great is thy God. At sa mga bago, nawa maging fuel din sa inyo to na, yun pala yung katangian ng Lord. So, meron po tatlong, kung kinuha kong halimbawa to point na alam ko itong tatlong halimbawa na to is sapat na para tayo'y makilala ng lubusan ang ating Panginoon, lalo na dun sa unchanging na God po natin. And that's one is the love of God and forgiveness of our sins. Siyempre, ang ating favorite na verse is all about John 3:16 to 18. Makikita niyo dyan, bakit may na-underline. Tignan pa natin kung bakit nga pa may underline sentence or paragraph that. Sabi ito, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe is stand condemned already, because they have not believed in the name of God, one and only Son. Diba, sabi ng iba, God's love. Pero, siyempre, ligtas kami because God's love. Pero, dun sa mga bago na kasama pa natin, makikita pa natin dito, yung whoever believes in Him, siya lang po ang talagang makakatanggap ng kaligtasan, the eternal life na pangako ng ating Panginoon. Sabi ito, pumuntang Lord, not to condemn, but to serve. Pero pag titignan ulit natin, yung naka-underline yan, yes, sa mga tao, may relasyon sa Kanya. At sa mga tao hindi naniniwala sa ating Panginoon, they are already condemned. So, the love of God, talaga pong hindi po nagbabago. Sa mga may pananampalataya po sa Kanya. And nakita po natin yung pag-ibig talaga ng Lord, yung sabi natin, yung strength ng love niya, pwede para sa world itself, pag-ibig ng Lord yan. Pero yung efficiency niya, kung saan lang siya nag-work yung true love, doon sa taong may pananampalataya sa Kanya. So, sabihin natin, paano si kuya, paano si ate? Love ba ng God siya? Yes! Ang Panginoon namatay para sa Kanya. Pero talagang mo si kuya o si ate. May pananampalataya ba siya? Doon sa namatay para sa Kanya. Kung meron, eternal life. Pero pag wala siyang pananampalataya, doon sa namatay para sa Kanya, definitely, siya mismo nag-condemn na kung saan talagang hindi niya makakamtan yung buhay na walang hanggan. Yan po yung pag-ibig na hindi nagbabago. Sabi pa sa Jeremiah 31:3, I have loved you with everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you.
So, pag manatili tayo sa pag-ibig ng Lord, definitely may experience pa natin yung katapatan niya. Because this love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the payment of our sins. Ika nga, dun sa creation pa lang, di ba? First day, second day, third day, fourth day, fifth day, inihanda ng Lord lahat ng pangangailangan ng tao. Bago nilikha ang tao, para pag nandyan na ang tao, handa na, hindi na siya problema kung ano ang gagawin at kakainin. Because of the constant love ng ating Panginoon. Ika nga natin, love is everything. Diba? Sa lahat ng nangyayari sa mundo, ay may kinalaman po ang pag-ibig. Yun nga lang, anong klaseng pag-ibig? Tapat na pag-ibig? O pag-ibig na mali? O anong klaseng pag-ibig ang meron sa tao? Kasi, kung ang love lang ng Lord ang pagbabasehan, wala pong mahirap, wala pong changes na mangyayari na kung saan merong scarcity, may famine, kahirapan sa buhay. At the same time, katulad na lang po yung nangyayari sa ating bayan, Pilipinas. Because of love of money, the love of power, they become greedy, kaya kinukuha pa nila yung ating pong lupa because of that power. Love. Sabi nga, the love of money is the root of all evil. So makikita po natin, kung nagmahal ang tao sa hindi dapat nararapatan, pinaglalaanan o pinaglalagakan ang kanyang pag-ibig, definitely yan, problema. Pumunta tayo sa small unit ng community. Kung ang family ay may pagmamahalan, di ba, maayos? Makikita mo, ang ganda naman ng family nila. Pero pag ang family ay walang pagmamahalan, ano pong ina-expect natin? Broken? Away? Wasak? Dying relationship? At the same time, ano po ang nangyayari sa simbahan kung wala pong pag-ibig? Nakita natin, kung wala pong pag-ibig mula sa ating Panginoon, kung yung pag-ibig natin ang umiiral bilang isang tao, definitely it will fail. Kasi yung pag-ibig natin is already corrupted with our sin. Kung minsan umibig tayo, dahil meron tayo, in return, meron tayong makikita or mababawi. At praise God na lang dun sa pag-ibig na Lord ibigay sa atin. Yun ngayon yung hawak-hawak nating pag-ibig na kung saan nandito tayo sa harapan po niya, nagpupuwi, nagpapasalamat because of that pag-ibig nating isinishare din sa bawat isa. Ika ko nga kanina, ano ang mangyayari sa mundo? Definitely, kung ang pag-ibig ng tao ang ating pong susundin, there will be a result na pabago-bago at lalo na nabanggit ko kanina, kung maling pag-ibig ang naibibigay, definitely, ang mundo ay magulo. Yung uncertainty ng ating pong napag-uusapan, hindi mo nga alam kung ano mangyayari. Diba? Ngayon, siyempre tayo mga tao, gagawa ng paraan para doon sa pagkakataon na may pagsubok, meron kang alam, kuminsan, surprisingly, na may pagsubok o challenges in life. Di ba kuminsan, anong gagawin ko? Kung wala tayong connection sa ating Panginoon, di ba, ang una mong gagawin, gagawa ka ayon dun sa will mo. At because of that love na kung saan, kasi gustong-gusto ko na itong bilhin, di ba? Sa amin, gustong-gusto ko na itong hawakan. O kaya, gustong-gusto ko na itong gawin. Doon sa gusto mo, naka-align po ba sa kagustuhan at pag-ibig
ng Lord. Di ba, kung minsan, gumagawa tayo ng paraan na dahil sa paraan na yan, nawawala tayo doon sa pag-ibig ng Lord. Marami na na-experience dito na magulo ang buhay because of the wrong choice ng pag-ibig. Marami rin, mga kapatid, marami rin mga tao that because of the choice, decision making, na gusto nilang makamit o makamtan yung talagang inaasam-asam nila. Ano pang ginagawa pa nila because of that love of position, the love of that career? Di ba umaapak na po sila na ibang tao? Nawa, tayong mga Kristiyano ay hindi po ganun. Kasi, in this world, ika nga, ganun po ang nangyayari sa buhay ng mga tao. Dahil, we are in a survival state ng buhay. Diba? Pag survival, diba? Wala ka nang iisipin kundi sarili, buhay. Buti na lang again, because of that love ng ating Panginoon, nagkakaroon tayo ng wisdom kung paano ang gagawin po natin para harapin ang pagsubok, lalo na sa panahon natin ngayon. Ang nakakalungkot, dahil gusto kong kunin ito, diba? Kung minsan, yung responsibilidad mo, ipinapasa mo ngayon sa iba. Diba? Kasi, kailangan kong gawin to. Diba? Pero paano? Hindi sapat. So, ika nga ng ating Panginoon, as part of that love, dapat magkaroon kayo ng contentment doon sa meron ka. Kung gusto mo na magkaroon ng ganito, pero hindi nga po pwede pa. So, wait muna. Diba? And work for it para makamtan mo yung naisin. Kasi pag ipipilit po natin yan, definitely, mas lalong gugulo ang sitwasyon. So again, because of that love, kahit kuminsan nagkakamali na tayo, nagkukulang na tayo sa Lord, dahil gusto mo mag-overtime, wala ka sa gawain, hindi pa rin nawawala yung pag-ibig ng Lord sa iyo. Dahil gumagawa rin siya ng paraan para ikaw ay maibalik din. At yung paraan na yon, because of that love, nawa, matanggap natin yung pagkalapit sa iyo ng Lord. Kasi alam natin na pag kumalapit ang Lord, na because of our katigasan ng ulo, katigasan ng puso, masakit po yun. At alam na po ng mga nakakarami sa atin, at sa mga bago, definitely, huwag po kayo matakot. Dahil pag mayroong pagkalabit, mayroon din pagko-comfort. Diba? Kasi, buti ang Lord, pag kinalabit ka, mayroong follow-up yan, pagpapala. Pero, pag sa iba ka nakakabit, ibang pagpapala yun. Definitely, paano. Ika nga natin, sa isang thing na gusto po natin gawin, isipin po natin, naka-align pa ba dun sa pag-ibig ng Lord? Kasi, ikaw kanina, kahit ganun yung katigasan ng ating mga ulo, gayon pa man din ang pagmamahal at pagpatawad ng ating Panginoon. Ika nga, pag tayo nagkamali, pag sa tao, hingi ka ng tawad, papatawarin ka naman. Pero bukas, marami nang sinasabi sa'yo. Kala mo ayos na, di ba? Pero, hindi pa pala. Pag-ibig. Ganon din yung pag-ibig ng Lord sa pagpapatawad. Ang patuloy nating sinasabi, hayaan natin ang panahon ng ihilom sa sugat. At makakamove on din tayo. Is this the standard ng ating Panginoon? Definitely not. Kasi ang standard ng Panginoon, ika nga, yung sinasabi niya, if you confess yung pagkakasala pa natin sa ating Panginoon, He is faithful and just to forgive you
and cleanse, sabi niya, linis niya lahat ng pagkakulang, pagkakasala natin. Minsanan. At kung pinatawad ka niya, hindi niya naiisipin kung ano yung kasalanan mong ginawa noon, kasalanan na ginawa mo ngayon, at yung kasalanan pa na gagawin mo. Dahil yung pag-ibig ng Lord ay hindi nagbabago. Diba? Umibig tayo. Kailan tayo nasaktan? Nakapagpatawad po ba tayo? Ika nga, di ba? Sa mga mag-asawa raw, pag mag-away, dapat itong gagawin. Huwag nang lulubugan ng araw at pagpatalan na. Pero bilang isang Kristiyano, tayo, dahil tayo ay tao, kung minsan, hindi natin nagagawa. Kasi sa katigasan ng ating mga ulo. Hindi that justification na tayo po yung mga tao. Na para hindi natin magawa yung mga bagay na ito. But again, nakakaya at binibigyan tayo ng kalakasan para gawin itong mga bagay na ito. At may wisdom na kung saan itinuturo sa atin ng Lord. Sabi nga, doable, di ba? Pero kung yung puso po natin hindi handa magpatawad, definitely, hindi kakayanin. Abutin po ng isang linggo sa mga mag-asawa. Ha? Isang taon? Grabe, isang taon. So makikita natin, iba pag ang tao ay umibig. Iba rin pag ang Diyos ay umibig. Ika nga, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Sabi nga dun sa Romans 8:1. Nothing, not even our future sins will condemn us. The verdict of forgiven in Christ has already been handed down from the divine bench. Nakalay na siya. Neither, sabi niya, the present nor the future, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God, and that is in Christ Jesus, our Lord. At yun pong sinasabi niya sa Romans chapter 8, verses 38 to 39. In the summary, the future cannot separate us from God's love, even if there is sin in our future. Ika nga sa verse na ito, in all these things, we are more than conquerors, sabi niya, through Him who loves us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God, that is Christ Jesus our Lord. So, ito po yung pangako ng Panginoon sa mayroong relasyon sa Kanya. Kasi hindi po maintindihan ng mga taong walang connection sa ating Panginoon itong sinasabi niya. Kasi di ba sabi natin, yung Bible nga raw po ay sulat para sa kanyang minamahal. Pag sumulat ka ng sulat mo doon sa asawa mo at ibibigay mo doon sa isa kabit kaibigan di ba hindi niya maunawaan kung ano yung sinasabi mo doon sa context or message mo, doon sa feelings mo, doon sa asawa mo, na dapat siya lang ang nakakaunawa dahil yung experience and lahat na nandun ay maunawaan. Kung ibigay mo sa kaibigan mo, hindi niya maintindihan niya. Kaya nga, the Word of God, it's all for the people na chosen, minahal ng Lord. At praise God, tayo na nandito, isa po tayo doon na minahal ng ating Panginoon. So, marami pong mga pagkakataon na yung pag-ibig na ito ay nababago. Kung tayo lang ang iisip, di ba? Tumingin ka lang kay kapatid, may ibig sabihin na. Mas lalo pagtititig ka pa. Di ba? Pag nagbabago yung pag-ibig, na dapat yung pag-ibig mo sa asawa mo, naituon mo kay kuya, naituon mo kay ate. Di ba? Iba yung epekto. Iba yung epekto sa ating Panginoon.
Kasi bilang isang Kristiyano, dapat wala na po yung mga bagay na ito. Dahil alam po natin, pag ginagawa po natin ito, hindi po tayo kalugod-lugod sa ating Panginoon. Yes, nandun yung kapatawaran ng Lord. Definite yun. But pag inabuso po natin yung pag-ibig niya, alam din po natin na God is just. At hindi po nagbabago po yun. At alam niya kung sino yung sa Kanya. Sa atin, hindi natin alam. So again, because of that love na hindi pa bago-bago, salamat na lang din because of the forgiveness of our sin. Kung talagang tunay tayong lumalapit sa ating Panginoon at tinatay po natin magbago because of that love. Praise God. Kaya tayo rin ng mga tao, na mga kapatid, wala rin din po tayong karapatan ng humusga sa mga kapatid na gusto magbago. Kung sabihin natin, siya dating ganyan. Kaya nakikita po natin yung kapatid patuloy na nagpapagamit at yung sincerity. Kasi napapansin po natin lahat kung yung kapatid ay nagpapagamit sa Lord. Tapos hindi ayaw mong bigyan ng pagkakataon na siya ay nagbago. Yung alam mo noon, yung pa rin yung pumapasok sa isipan mo, kapatid. Forgiven na po siya. Wala kang karapatan na paulit-ulit mong ilalagay sa isipan mo na ganun pa rin siya. Kasi, ikaw, wala ka bang kasalanan itinatago? Wala ka namang sekreto na nandiyan sa puso mo? Assess first in yourself before assessing others. Ika nga, tanggalin mo muna yung malaking lag sa mata mo bago ka magtanggal ng lag ng iba. Bago mo husgahan yung mga tao na patuloy, they are trying their best to be with God. Kapatid, try ko rin. I-try mo rin. Para makikita mo yung pag-ibig ng Panginoon sa Kanya, hindi na lang panay iba. Kasi ang sinasabi nila, kung ano raw yung nasa puso mo, yun din ang lumalabas sa mata mo. Yun ang lumalabas sa bibig natin. Kung pag-ibig talaga ng ating Panginoon ang nandyan, definitely po, ang lumalabas sa ating mga labi ay pag-ibig ng Lord. Pero pag pag-ibig ng iba, nagmumula sa kaaway, definitely po, lalabas din po siya sa mga pong sinasabi. At the same time, through the action. Kasi sabi nga natin, action is louder than the words. So, di ba? Alam natin yun. Sabi niya, in 1 John 4:19, we love because He first loved us. It is the effectual love of God that is first changing our heart in order to make us capable of love. And it is the example of love that reminds us again and again for our need to love other people. Kaya sabi nga, di ba, yung naglalakad na nasa sand, di ba, naglalakad siya, sabi na, ay, wala siyang kasama. Yung pala, ang Lord na bumubuhat sa kanya. So, ganon din, kung alam natin nagkukulang tayo, nagkakamali, isa lang po ang pwede natin kausapin, gagawin pala. Magpapatawad, kailangan din natin humingi ng tawad sa ating Panginoon. At the same time, kung gusto mo rin papatawahin ng Lord yung mga kasalanan mo, nababasa pa natin, naisulat din, na kailangan mo rin magpatawad. Kasi, kung hindi ka marunong magpatawad, ika nga, paano ka papatawahin ng ating Panginoon? Again, because of that pagpapatawad, definitely, anong ang meron tayo kung sakali man? Definitely, you will having a peace with God. At yan po, the constant na alam ko, another point, the peace with God. At makikita po natin dito, it's all about peace I leave you, or with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let no your hearts be troubled, neither let them be afraid. At other verse, I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart,
I have overcome the world. Ayan. Kung gusto rin po natin magkaroon ng peace, dahil nga, nung nakita natin, pabago-bago ng mundo, talagang wala ka nang makikitang peaceful place. Diba? Kahit saan ka mapunta, may peace pa ba? Pumunta sa trabaho mo, may kaaway ka. Pupunta ka sa daan, naiinis ka. Nakat ka lang sa daan, di ba? So kung minsan, yung peace is always in our hearts. And you know, because of that love, because of that peace na gustong gawin ng Lord sa atin, di ba, minahal ka na muna ng Lord bago ka humingi sa Kanya ng pagkakasa. Gusto niyang i-peace ka muna, di ba? Pero tayo, hindi po pwedeng ganun, no? Hindi, magpakita muna siya. Kasi ito yung proseso, kailangan niya lumapit sa akin, humingi ng tawad, at doon kami magkakaroon ng peace. Pero iba naman ang Lord. Yung kanya-kanya standard. Minahal ka na niya while you are still sinners. Kasi mahirap kaya magmahal kung kaaway mo siya, di ba? Paano mo ngayon isisettle yung things kung yun nga, hindi pa kayo nagpatawaran? Pero the Lord, hindi ganun yung standard niya. Minahal ka na nga niya eh. Hindi ka pa lumalapit, nagkakasala ka pa lang, mahal ka na niya. Yun yung mga examples na kung talagang gusto po natin magkaroon ng peace, irahin natin yung pag-ibig ng Lord. Kasi pag pag-ibig doon natin, definitely, yung peace, hindi talaga ganun talaga makukuha natin yung total peaceful living. So, because of that thing na meron tayo, faith, yan po ang nagpapatatag po sa atin. Kasi we are justified, ika nga, we have been justified through faith. When God justifies us, He declares us to be righteous. Yan. Kahit pala, salbahe ka na. Pero dapat hindi po ganun ang karakter ng isang Kristiyano. Pero, masakit mang makita, masakit mang malaman, at masakit man talaga yung katotohanan, salbahe po tayo. Aminin. Sabihin na, hindi ako salbahe. Makikita pa natin mamaya, hindi pa ako sinungaling. So, makikita po natin, kung titignan po natin yung commandment, sino ba ang nakapag-kompleto nga? Di ba? Wala. So, makikita po natin na we are always failing yung naisin ng Lord para sa bawat buhay po natin. Kung may kapatawaran, definitely, may pag-aayusan. Pag maayos mo po lahat, magkakaroon po tayo ng peace. So, kung ganun nga, may peace pala with God. Ngayon, i-assess mo ngayon ang sarili mo. Kung talaga ba ikaw ay may with peace sa ating Panginoon. Ang question dyan, yung righteousness. Still pa ba na may self-righteousness ka? Kasi sinasabi mo, I'm with peace. I'm with peace with God. Pero, bakit na naman ganun? Diba? Self-righteous yung kapatid. Pretending to be good talaga. Pretending na Holy Spirit filled sa simbahan. Pag lumabas sa simbahan, may nakakita, ay, bakit ganun naman yung kapatid? Spirit filled siya noon. Doon sa kwarto. Pero mamaya paglabas, baka mawawala ng spirit filled. Changing personality. Iba, sabi nga na, bipolar. Good ngayon, mamaya bigla-biglang changing of character. So, ika nga nila, ano ka pag tayo'y nasa loob ng simbahan? Definitely we can cheat. Mabait si kuya, mabait sa ate. Uy, talagang seryoso siya sa kanya pong panindihan sa Lord. Uy, nakikita ko talaga naman ang servisyo niya. But God knows who are we sa panambahan. But God knows kung sino po ba talaga tayo. Ika nga, ano ba talaga tayo? At ikaw lang po yung makakasagot. Kasi if you are with peace with God at you know kung ano po yung hate ng ating Panginoon, definitely, kung nandun pa rin yung complaints mo sa buhay,
Sabihin natin, in general na lang yung buhay. Kasi marami tayong complaints eh. Kasi nga, walang ka-contentment. Walang kontentuhan. Contentment, sabi nga ni ate. So, parang yung tingin sa'yo, bakit ganun si kuya? Para namang talunan. Di ba? At, visible po siya, di ba? Makikita po natin, bakit si ate? Bakit naman yung mukha nun? Para naman si kuya, para naman luging-lugi. Di ba? Again, if we have peace with God, lahat ng meron tayo, meron po siyang kaakibat na binibigay sa atin ng Lord. Kasi mostly kung bakit wala tayong peace, first, financial issues. Di ba? Uy, wala naman akong pera. Di ba? Kasasahod ka lang, bus na naman. If you have peace with God, because He is the great provider, alam mo kung paano mo gagamitin yung pera na yan. Because peaceful ka, di ba? Ngayon, sa health natin, pwedeng health. Di ba? Kung meron na tayong sakit, wala tayong peace. But again, because of the immutability, because of God unchanging love, marami siyang binibigay sa atin na kung minsan hindi natin hinihiling, but even na hindi natin hinihiling, ay nandun pa rin ibinibigay sa atin. Dahil alam niya na it's our need. God is our great provider. In our health, God is a great healer, and He gave us strength. Siyempre, sa career natin, di ba? God gave us the wisdom, intelligence. Sabi natin, kailangan natin gawin ito. So, anong dapat mo natin gawin? Naghihintay lang ang ating Panginoon na kausapin mo siya. Kasi sinasabi na niya, I want to be peace with you. Ikaw, anong ginagawa natin? Meron ka pang katapatang puso sa Lord. O siya lang ang katapat. Diba? Kasi daw, yung peace, it comes within two bodies. Hindi lang isang person ang gagawa nito. Dapat both. Kasi kung isa lang, hindi siya sabi natin, hindi siya magiging effective or hindi siya magiging matagumpay. Needs your cooperation. Needs you to come to the Lord, ask, seek, and knock. Lalo na itong last na ating papag-usapan about sa peaceful thing, relationship. Kasi, because of the changes, because of the pressure of this world, di ba? Katulad na, pamahalin na naman yung bills, di ba? Problema naman, saan ko na kukunin to? Di ba, dati ganito lang ang presyo nito, ngayon tumaas. Saan kayo kukuha? Ngayon napapressure ka, saan ka nang kukuha? Eh, ito lang ang sahod mo. Di ba, gagawa ka naman ng yung paraan? And definitely, alam mo kung ano yung paraan na yun. Baka magnakaw ka. Gagawa ka ng alam mo na, dapat Sunday o kaya dito Friday, nandito ka para magsamba. Ay, nandun ka na. Gumagawa ng ways mo para maka-earn ka lang. Kasi, command ng Lord din po na every Sabbath day, you should have to honor. Nasa part po ng command po niya. So again, relationship, di ba? Doon na lang sa ating pong families, relationship, because of the social media. Sometimes, sabi mo, kain na tayo mga anak, kain na tayo. Di ba? Kakain na nga lang, hawak pa cellphone. Kakain na nga lang, pipindutin pa yung cellphone. Di ba? Kung minsan yung relationship natin within our family, hindi na rin ganun katulad ng dati. Na pag umupo na yung tatay, nanay sa harapan, matatakot ka na eh. Susunod ka na. Kain na! Sabi ng tatay mo. O yung nanay mo. Wala kang magagawa, kundi pupunta ka dun sa pagkainan. Pero ngayon, anak, kain na. Sige po, busy po. May po, pero hindi siya sumunod. Pag naubusan na siya pagkain, saan nga siya magreklamo? Ngayon, pampered na kasi yung mga mahal natin sa buhay. Siyempre, nandito tayo. At the same time, yun ang isang problema sa atin din. Because of that gap
natin na wala po tayo sa bansa because of our love. Pagmamahal po natin sa kanila. At again, because yung peace of God, na kahit malayo sila, we know that God is there with them. Sabi nga natin, na napapakinggan natin sa mga message, if you are a Christian na malayo ka sa piling ng pamamahal sa buhay, diba sabi niya, take care of the ministry and take God will take good care of the family. Kasi because of that pressure, ikaw nga nun, kung talagang sana, no, wala nang mag-abroad, doon lang tayo. Sapat-sapat naman eh. Pero nape-pressure tayo kasi, noon, libre yung pag-aaral, punta ka lang sa government. Ngayon, may bayad na kaya even government. Pag-aaral ng mga anak mo, napunta ka ng private. Magkano ng 10,000, 50,000 per month o kaya per sem. Saan ka ngayon kukuha ng pera? Kaya tayo, because salamat na lang dahil God is there always giving us the wisdom para makapaghanap ng trabaho. At sa mga kapatid natin na walang trabaho, magtiwala lang po kayo sa Lord. Definitely pa yan. Na-experience po ng mga ibang kapatid natin na walang trabaho. At ngayon nagkaroon. So, another thing is that, really, kung minsan relationship, it is influenced by media. Akala nila yung pag-asawa madali. Di ba? Kasi yun yung nakikita, ano ba yung sa Disney, yung pinakauli, yung nakaka-alala? Happily. Live happily ever after. Yun ang alam nila. Kasi Disney, sa pag-aasawa, pagkatapos ng kasal, responsibilidad, sakripisyo, hindi po living after. Suffer, start of the suffering. Yes, di po tinatakot natin yung mga gusto mag-asawa, but that's the reality of life, lalo na because of the world is changing too much, very fast. So, ang pag-asawa, it's a calling. Ika nga, yung itinakda na mag-asawa, why not, di ba? Because yun din naman gusto ng Lord mag-asawa ka. Pero meron din yung mga kapatid na pinakuha na manatiling single. At alam po natin yan sa buhay ni Paul. So again, God is faithful. God is a great comforter. And at the same time, in our relationship, kung nandun yung pagtitiwala po natin sa Lord, bilang kanya pong mga anak, He is always a protector. Definitely, tayo na wala pa namang relationship, but we still longing, He is a great Father. At kung wala ka man lang ibang pwedeng kausapin para sa iyong pong problema, again, God is always your friend. Diba? So, itong mga pangako na to, ito yung mga katangian ng Lord na hindi nagbabago. Ika nga, madali ka nang iwanan ng girlfriend mo. Madali ka nang iwanan ang kaibigan mo. Di ba kung minsan, yung mga nanay, tatay dito, ang daling iwanan tayo ng mga anak natin. Kasi tayo, mga magugulang, hindi natin kayang tiisin na palayasin yung mga anak natin. Siguro palayasin, pero, sorry, yung puso mo pa rin, alam mo yung masakit na gusto mo pa rin siyang hatakin doon sa pagkakataon na gusto lumayas. Sino yung, alam mong pinaka-faithful sa buhay mo? Mga kapatid, pag ng panahon, iiwanan ka rin yan. Kasi, mamatay din siya. Pero yung pag-ibig ng Lord, aabot siya ng eternal life. At dyan po, yung ikatatlong subject natin, the gift of eternal life. So, nung ang ating Panginoon, in the beginning, nakita po natin sa slide kanina. Di ba? Sinong kasama niyo po noon? Sa mga matatagal na, alam natin, pero sa mga bago, kasi nung ginawa po yung ano yan? Sige, itin natin slide na, bago ko sabihin yung suspense. Yan. Sabi ito, I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hands.
Son? And sabi niya, my Father who has given them to me is greater than all. Nakikita po yung naka-highlight dyan. No one can snatch them out of my Father's hand. Sa 30, obserbahan niyo po ito. I and the Father are one. Di ba nagtalog, nung nakaraan na nag-uusap, nakaraan daw, parang kailan lang. Diba? Nung nagbabasa tayo lang sa gospel, di ba si Philip, sabi niya, Lord, show us the Father, and we will be satisfied, sabi niya. Anong sinabi ng ating Panginoon? Have I been with you all this time, Philip? Sabi niya. And yet, you still don't know who am I? Or who I am? So anyone who has seen me, sabi ng Lord, has seen the Father. So why are you asking me to show Him to you? So marami pang mga patunay na God, the Father, God the Son, siyempre, Holy Spirit kasama, they are one. Di ba, kung makikita po natin sa Genesis 1, hindi ko na po nibigay dito. In the beginning, yung nakita nyo kayo na, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit, diba? The Spirit of God was hovering over the waters. So, isa pang patunay na talagang ang Lord talagang hindi pa siya nagbabago, na kung saan, di ba, nung gagawa ng Lord ng tao, anong sabi niya po doon? Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky. So makita pa natin, malaki yung binigay sa ating responsibilidad ng ating Panginoon bilang kanya pong mga nilikha. At bilang doon sa eternal life, hindi niyo po ba alam, nung una, we are already experiencing eternity sa buhay nila Adam and Eve. Because they are with God. And God is eternal. But because of sin, ika nga yung definition sin separated God and man. And because of that sin, di ba, nahiwalay, separated sila Adam and Eve. At sa pag-ibig ng Lord, sa pag-ibig ng, sabihin natin, God the Father, ano pong ginawa niya? Nabanggit ng last message. Di ba, kauna-una ang pagkakataon na kumitil ng Lord ng kanya pong alaga para yung dress nila nagpo-provide sa kanya. Di ba? Nagkasala na sila. Still, nandun yung pag-ibig ng Lord. After that, because yung changes of world, di ba? Masyado ng palala, at marami ng pagkakasala. Hindi talaga ma-contain ng Lord yung pag-ibig niya. Ibinigay niya pa rin yung buhay ng kanya pong kaisa-isang anak. Para sa kaliligtas. Whoever believes in Him and have eternal life. Kung makita po natin, ika nga, in the beginning, kung makita po natin John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Sino po yung Word? Verbo. Di ba? Jesus Christ. So, kaya sabi natin, Jesus Christ, same yesterday, today, and forevermore. Kasi, parating ng panahon, nasa today tayo na-experience natin because of the Holy Spirit. Naramdaman po natin ng presensya. Kasi, sabi natin, nasa ang God, di ba? Hindi ko ka nakikita But we know, yung presensya ng Lord, we cannot see, but because of that faith in Him, at nagtitiwala tayo sa ating Panginoon. Ika nga, pag tinanggap po natin ating Panginoon sa Kristo bilang Diyos at pagpagtas natin, His Spirit is already dwelled among us. Ika nga dun sa pinag-aralan natin, mayroon daw bakante sa puso po natin na walang iba man ang makapag-feel kundi ang Lord lang. Kaya nga, maraming mayayaman naman. Di ba? Marami naman sila. Sabi natin, ang ganda-ganda naman ng family nito. Outing sila ito, outing sila doon. At tingnan mo, inayaman. Ba't nagpapakamatay pa rin? Because they don't have peace with God. At dahil nakakatakot,
Kasi, yun nga, mas maigi na wala ka dahil humingi ka sa Lord. Kaya sabi nga nung prayer niya, yung sapat-sapat lang, Lord, huwag naman ako magkulang. O kaya, huwag naman ako masyadong mayaman o kaya mag-excess kasi baka makalimutan kita. So, yun yung mga panalangin na kung minsan, because of us, yung love natin, di ba? Kung minsan, sapat-sapat, Lord, more, di ba? More. Pero may danger po doon pag hindi po tayo maging sensitive sa mga hinihiling po natin. Bakit more? Di ba? So, ngayon, because of that particular sin na meron tayo, because of the love of money, love of power, love of everything na meron sa mundo, kaya po tayo nakakasala. That's why, because of eternal life, it's a gift na kung tatangkilikin daw natin yung world, we are enemy of God. Kaya nga, we wish have to choose world or God. Again, if it is world, definitely it's not eternity. Ngayon, bakit Jesus Christ? Kasi sabi pa sa Acts, yung ibinigay na kung saan, sabi ito, there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by the name we must be saved. At alam po natin yan, name, ating Panginoon Jesus Kristo. At nasabi pa sa Hebrew that He is a radiance. Sabi niya, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word, after He had provided purification for sin. Di ba nasa Kanya na po lahat? Tanong, bakit lumalayo pa tayo sa ating Panginoon? Ngayon, we know that in the, sabi natin, end of times, ika nga, kung paano raw nangyayari yung mga bagay noon na kung saan yung hayop para mong kaibigan, yung leon para mong puppet lang, hindi ka lalamunin. Ganoon din po ang mangyayari sa forever and ever, sa dating na panahon. Ika nga, dito sa Isaiah chapter 11, verse 6 to 9, ito na yung pagkatapos ng tayo. Kasi, definitely mamamatay tayo. Ika nga, pag mamatay tayo, kung walang eternal life, wala tayong pagkitiwala sa ating Panginoon, dalawa lang naman pupuntahan natin sa impyerno at sa langit. Ngayon, it's your choice kung saan ka. Again, we plead. Bakit ka pa pipili sa impyerno? Diba? So, again, magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon, tanggapin natin yung sabi ng Diyos, at kapag sabi nga, I am the way, the truth, and the life, no one comes to the Father except through me. So, siya lang talaga. Dahil, i-restore pa rin ng Lord yung nawala noong start ng creation. Kasi sabi niya sa Isaiah chapter 11, verse 6, the wolf will live with the lamb, the leopard will lie down with the goat, the calf and the lion, and the yearling together, and the little child will lead them. The cow will feed the bird, their young will lie down together, and the lion will eat straw like the ox. The infant will play near the cobra's den. Diba? Forever, diba? Ito yung mga patunay na hindi nagbabago ng Lord. Kasi kung ano yung yung origin na status natin dun sa paradise, ibabalik niya pa rin pagdating ng panahon. At that is constant dahil binabasa po natin sa kanya pong salita. So, that is the gift of eternal life. So, ito po yung mga alam po natin sa pagkakataon na ito. Kasi pag i-discuss natin lahat yung mga pangako ng Lord, baka hindi pa tayo matatapos sa isang oras lang. So, 3 points. Alam ko, sapat na po yun. Again, because of the love and forgiveness ng Lord, peace with God, and for the gift of eternal life. Siyempre, ito yung challenge natin. Next ko yan.
Yung image ko yan. Yan. Ngayon makikita natin dyan. Because sabi nga doon, hands of God, hands ng Lord. Makikita po natin doon sa pagganyan. Siyempre sa left side, that's the Trinity. The hands of God, the cross, and the Holy Spirit. At kung titignan natin, dyan tayo nakatuon lahat. Pero contrast yan. Contrast. Yes, sabi natin, Lord, we want to be peace with you, Lord. I want your love, your forgiveness. Diba? Dapat nga, kung ano yung puno, yun ang bunga. Pero alam nyo kung ano tayo, sino tayo? Sa picture na yan. Anong picture sa kaliwa? Hunyango. Dahil ang hunyango, kung saan siya kuha ng something, diba? Minsan doon tayo nababaling. Pabago-bago, because of the changes. Pag mapunta siya sa ganitong puno, yung utsura ng puno, yun din na makukuha niya. Kung pupunta siya sa leaf, na ganitong tsura, ganoon din ang itsura niya. Ngayon, challenge. Are we the same with Hunyango? Or, we will put our flag na tayo po ay tunay na Kristiyano. It's a challenge for us. Now, again, it's up to you to answer with the Lord. Kung ito ba yung character natin pag wala tayo sa simbahan. Now, we are always changing character. Ang bait-bait natin ngayon. Pagdabas, dahil of the peers, because of these people around us, ay, corny naman yan. Dapat ganito ako. Di ba? Di ba naging hunyango po tayo? Kaya na rin po ang nakakasagot. Bakit? Kasi, ito po yung Word of God na kailangan po natin tandaan. Yan. Okay na. Mayaman na nakita na lahat. Okay lang. Sabi dito, God is not human that He should lie. So, syempre, pag sabi niya, He should lie, we are liars. Not a human being that He should change His mind. So, babago-bago pala tayo mga isip. Kaya sabi ko kanina we are liars eh. Pero again, praise God. We are not really titled as liars, but we lied. And again, thanks for the grace, yung mercy natin Panginoon, na yes, sabi natin, walang propetong katulad natin na tao. But again, because of that conviction na mayroon tayong pagkukulang po sa Kanya, we are always asking for that forgiveness sa ating Panginoon. Does He speak and then not act? Ganun po bang Lord? Pag sinabi niya, hindi niya ginagawa. Definitely, lahat ng mababanggit natin o nababasa sa Biblia, it's always done and granted sa mga tao may pagtitiwala sa ating Panginoon. Does He promise is not fulfilled? Di ba tayo? Bilangin po natin, ilan yung mga promises natin na hindi natin natupad? Sa asawa natin, sa anak natin, sa mga magulang natin. Okay po mama, yes. Gagawin ko po lahat para ibibigay ko itong medalyan. Kung sakali man, mayroon po akong matanggap. Pero nagkatotoo ba na mayroon tayong ibinalik sa ating mga magulang? Medalyon? O paghihirap pa rin? Yes mama, yes papa. Mag-abroad na ako para magkaroon tayo ng buhay na maganda. Nung nag-abroad nga po ba tayo? Maganda po ba yung buhay na ibigay natin sa kanila? Tayo, yung mga anak natin, bakit tayo napahiwalay? Again, sa challenge for us. Kung hindi tayo marunong mag-impo, hindi tayo marunong nagpagod-pagod tayo, tapos wala tayong may iuwi, magbabakasyon tayo, or wala tayong may papakita ng achievements, accomplishment, yun po ang characteristic ng ibang or isang Kristiyano. Again, for you to answer. So, this is the last part. Ika nga. So, Romans chapter 12, verse 1 to 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in the view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Then do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what's God's will in His good, pleasing, and perfect will.
Diba? Yun pala yun. Kung matigas ang kuno mo, definite mo, hindi mo makukuha yung pagpapala, yung iisipin na, ay, ito ba yung will ng Lord? Paano pag will? Will mo nga yun. Di ba? So again mga kapatid, so nawa tayo po yung natuto, pati ako natuto sa mga messages kasi habang ginagawa mo to, ikaw muna yung kinakalapit ng Lord. So, hindi po tayo excuse lahat sa mga nabanggit.